Hindi matigas at hindi rin masyadong malambot. Ganyan siya, o, diba? Binaba ko na lahat ng expectations ko. Nilulok ko na lahat ng pride ko. Maricel Soriano, Soltera. Ayan yung kulang. Food coloring. Strainer, panagbatiit nol, Mang Coke. At dahil nga sa first time ko ito lutuin, nanood muna ako ng sangdamakmak na cooking vlog tungkol sa Sapien Sapien because I am a Homo sapiens. Samantalang ikaw ay isang Homo erectus at taong tabon. Tinake down notes ko na lang lahat para ma-perfect natin sakaling may lumabas sa exam. Bale, 2 condensed milk yung gagamitin ko, isang plain at isang ubi flavor. Pwede ka rin gumamit ng pandan flavor para dun sa color green. Kaso, di na ako gumamit kasi masyado nang marami yung magiging mixture natin. So, gagawin ko, hahatiin ko na lang yung plain na mixture natin, tapos kukulayan ko. Kumulay sa kamay ko yung hinawakan kong food coloring kanina, kaya ayan, hinugasan ko na lang dito sa may steamer. Pinarlangan ko na siya agad para habang nagmimekos-mekos tayo, umiinit na siya, di na tayo mag-aantay pang kumulo mamaya. Bale, kailangan din pala dito ng 3 container na paghahaluan ng ating mixture kasi nga 3 kulay yung gagawin natin. O, ito makinig kayo ha. Sa isang latang condensed milk, yung ganyan kalaki sa nakikita ninyo, kailangan dyan ng 2 cup ng glutinous rice flour at 1 cup ng rice flour. Ang hirap naman salain to. Ayaw malaglag. Wag na nga lang. Sa ibang napanood ko, 3 1/4 cups yung ginagamit na flour. Pero yung 3 cups ang sinunod ko kasi yun yung majority. Tapos natatakot din kasi ako baka maging matigas yung ating Sapien kapag in-steam mo na. Ganon din sa kabila, yung OB flavor na mixture natin. 2 cups of glutinous rice flour and 1 cup of rice flour. Naubusan pa ako ng glutinous, Diyos ko. Buti na lang may stock ako sa rape. Pagkatapos niyan ay lagyan ng 1/2 cup ng sugar. Bawat mixture yan ha. Kasi hiwala yung ube tsaka plain natin. Brown sugar yung ginamit ko pero pwede naman kahit ano. White, light brown, tangerine, pantone, ganun. Bahala na kayo. Haluin ng maigi. Medyo naliitan ako dito sa pinaglagyan ko ng mixture natin para sa ube flavor. O, pak! So, naghanap ako ng isa pang malaking kaserolya. Buti na laang may mga nakatago pa akong kayamanan dito sa aming kabinet. Mga kaserolang gawa sa pilak at ginto. Charot. Mga galing Saudi ito, nabili ko. Ayan, sakto na yan dyan sa lagayan niya ngayon. Feeling ko kasi lulupo siya dyan sa mangkok kapag nilagyan na natin ng gata ng niyog tsaka condense. So, inuulit ko, bawat mixture po natin, naglalaman ng 2 cups of glutinous rice flour, 1 cup of rice flour, and 1/2 cup of sugar. Paulit-ulit tayo dito. Ngayon naman ay lalagyan na po natin ng gata salvaje. According to my investigation, 2.5 cups of coconut milk. Bali, hindi yan puro na coconut milk, may halong tubig na. Kasi konti lang yung nabili kong gata. Pero nasa sa inyo na yan kung pupuruhin nyo yung gata o hindi. Ang mahal pa naman nung kukumama na ginamit ko, 35 isa tapos 1 cup lang makukuha mo. Tamad na kasi akong magpiga-piga pa ng nyugbi. Matrabaho pa naman tong ginagawa ko ngayon. Ayan kinulang pa yung 1/2 cup natin. So, dinagdagan ko na lang ulit ng tubig. Ngayon, ibuhos na po natin ang condensed milk. Ayan. So, okay na po yan. Haluin na lang natin ng maigi. Dito ko na rin pala nagamit yung strainer para mas madurog pa siya at mawala yung mga buo-buo. Ayoko kasi nung may mga buo-buo. Bali, hinati ko sa 2 yung plain na mixture natin. Kahit hindi sakto yung pagkakahati mo, bahala ka na. Kinulayan ko ng pula yung isa, tapos yung isa naman, kinulayan ko ng green. Yung iba, isang mixture lang yung ginagamit, tapos hinahati na sa 3. Sa kanila kinukulayan. Ang kaso nga, nakabili na ako ng ube flavor na condensed milk. Kaya binukod ko na lang yung mixture ng ating ube. Kaya ibig sabihin, mas marami po tayong ube mixture kaysa dun sa pula at kulay green. Kaya yung ube na lang yung kakapalan natin ng muka. So, ganun lang po kabilis gumawa ng mixture, guys. Basta alam mo na yung sukat, madali lang. Make sure lang na nahalong maigi bago ilagay sa mga container na plastic. Katulad mo. Bago ko lagyan yung mga container, syempre binarnisan ko muna ng melted butter. Mas maganda ilagay dyan yung coconut oil na pinagtustahan sana nung latik na gagawing pan-toppings mamaya pagluto na. Kaso, bukas ko na lang yun gagawin, guys, kasi bukod sa kulang yung nabili kong niyog, matagal magpakulo ng latik, Diyos ko. Ngayon, sasalina na natin yung bawat container ng ubi flavor muna. Kasi yan yung kulay na dapat nasa ibabaw ng Sapien, diba? Ganun yung madalas kasing nakikita kong paninda Para sa sukat ng ilalagay mo, tansya na lang yan, B. Kung gaano kakapal ilalagay mo. Depende na lang yan sa laki ng lagayan mo at sa dami ng nagawa mong mixture. 4 lang muna ginawa ko kasi 4 lang yung kasya sa aming steamer.
Takpan ko lang muna ng aking pinaglumaang damit, itong takip ng ating Estimor, para hindi tumulo sa ating sapin-sapin yung mga pawis-pawis niya sa itaas. Labahan naman yan, huwag kayo mag-alala. Ngayon, proceed na tayo sa oras or time management, kung gaano katagal ito i-steam. Iba-iba yung napanood ko, be. Sabi nung iba, 8 minutes yung interval bago mo ilagay yung susunod na kulay. May iba naman, 10 to 15 minutes. Pero sa part ko, as long as nakikita nyong dry na yung ibabaw, yung tipong hindi na maghahalo yung kulay kapag binuhos mo na dyan, pwede mo nang ilaglag yung second layer. Ganon yon, siguro around 5 minutes lang. Ang purpose ko kasi dyan, para makahabol at hindi mapag-iwanan sa pagkaluto yung ibang mga kulay. Kunti lang yung green, kaya manipis lang ang nilagay ko. Next layer is the color red. Same process pa rin. Tamang monitoring lang ang kailangan dito, B. Bale, dino-double check ko siya gamit ang toothpick para malaman kung basa-basa pa ba. Pero pwede mo din namang i-touch your body na lang. Touch by your hands, ganon. Pag dumikit yung kulay sa kamay mo, ibig sabihin basa pa, ganon. At kapag nailaglag mo na lahat ng layer, hahayaan mo na siya ngayong ma-steam for 15 to 20 minutes. Or pwede mo pang i-extend kapag alam mong hilaw pa. Tusok-tusokin mo na lang ng toothpick. Kapag basa-basa pa sa ilalim, ibig sabihin, hilaw pa. So habang inaantay kong maluto yung first batch of housemates, ni-ready na namin ni Nana yung iba pang mga lagayan. Konti lang yung plastic container na nabili ko, kaya itong Llanera from Lemery, Batangas na lang ang gagamitin namin. Alam niyo, sa totoo lang, nagkamali ako dito guys ng nabiling container. Sana yung isang buong malaki na lang na bilog kasi panghanda lang pala namin ito, hindi namang pantinda. Ang tagal kasi mag-steam, Diyos ko. Kaya ilang salang patuloy gagawin namin. Kaya kung panghanda nyo lang naman, hindi namang pangbenta yung gagawin ninyo, mas maganda yung isang buong malaki na lang ang gagamitin ninyo. Tapos hiwa-hiwain nyo na lang pagluto na. So dahil nga sa nagmamadali na kami ni Nanay, kasi nga may pupuntahan pa ako, no choice, ginamit na namin yung second layer ng aming steamer para sabay-sabay na siya. At sa wakas, ayan, luto na po yung first batch of housemates. Kaya inacure ko na at pinalamig dito sa may lamesa. Iniwan ko muna dyan saglit at pinasuyok ko kay Nanay yung ini-steam ko. Pag uwi ko sa bahay, dali-dali kong pinuntahan si Nanay upang kumustahin kung ano nang bagong balita sa niluluto niya. Bale, patapos naman na siya dyan. Di ko naman na pinakialaman kung anong naging resulta nung mga iniwan kong sapin-sapin sa kanya. Ang mahalaga kasi sa akin, meron ng 4 na nauna na ipapakita ko sa inyo para i-food taste. Alam nyo, pag salim ko pa lang sa plato nung sapin-sapin guys, laking tuwa ko na talaga agad. Kasi kuhang-kuha talaga yung texture na hinahanap ko, as in. Perfect na ito para sa akin talaga. Hindi matigas at hindi rin masyadong malambot. Ganyan siya, diba? Kulang na lang talaga ng latik sa ibabaw. Para sa lasa naman, nalasahan at naamoy ko yung ube, kaso yung 2 layer, parang simpleng malagkit lang siya na may gatas at asukal. Wala kasi akong pandan essence para doon sa green, tsaka strawberry para doon sa red. First time ko pa lang naman kasing gawin to, kaya hindi ako masyadong nag-focus doon sa flavor. Mas nag-focus ako doon sa magiging texture niya. Kasi yun yung mas mahalaga. Sa susunod na lang tayo mag-focus doon sa flavor. Lagyan natin ng langka, ganyan. Kinabukasan, nagpunta na agad ako dito sa may bilihan ng niyog na baog. Isang piga lang yung ginawa ko doon sa niyog na gagawin nating latik. Dito na rin pala ako noon naubusan ng gas. Buti na lang merong reservoir kami. Madali lang gumawa ng latik, medyo may katagalan nga lang. Pinakuluan ko lang yung gata, tapos hinaluan ko ng konting kupal, kupag. Yun bang kinayod na nyug mismo para dumami siya. Antayin lang yan mag-evaporate hanggang sa magmanti-mantika at matusta katulad dyan sa nakikita ninyo ngayon. Ayan, perfect na. And now, let's do the plating. Ewan ko nga lang ba't dumikit sa Llanera yung sapin-sapin natin. Diyos ko, nahirapan akong tanggalin. Nilagyan ko naman yan ng butter. Kaya ang ginamit ko na lang na pang-plating ay itong mga nakalagay sa plastic container na bilog. So, background music na lang tayo, kasi wala naman na akong sasabihin sa ganyan. Bale, nilipat ko pala siya sa 2 plato na puti kasi hindi mabista doon sa clear glass. Ang ganda niya tignan guys, very colorful. Bagay na bagay talaga sa Pasko. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.